Mayroong higit sa 7 bilyong tao na naninirahan sa mundo ngayon. 10-10 milyon ang ipinanganganak at namamatay bawat taon. Ang bawat isa sa atin ay nagiiwan ng mga palatandaan ng ating pag-iral sa hangin, tubig, lupa, kahit na sa kalawakan. Ngunit ang mga palatandaang ito ay hindi magtatagal magpakailanman. Ang ating mga gusali ay mawawala sa loob ng ilang daang taon. Ang mga stone monuments, plastic, styrofoam, at kahit na ang ebidensya ng hindi maiiwasang pagkasira mula sa nuklear ay mawawala rin sa kalaunan. Kaya paano tayo makatitiyak na tayo ang unang maunlad na sibilisasyon sa mundo? Well, ayon sa Silurian hypothesis, hindi tayo nakatitiyak na tayo ang una. Alamin natin kung bakit. Pag-usapan natin ang Silurian hypothesis. Ano ang Silurian? Well, sila ay mga matatalinong humanoid reptilian na sa isang episode ng Doctor Who ay nagising sa pamamagitan ng nuclear testing pagkatapos ng 400 years ng hibernation. Ang mga tao ay napakamakasarili. Mahirap para sa atin na isipin na sa napakaikling panahon, tayo bilang mga individual ay mawawala na rito. At mas mahirap isipin ang isang panahon kung saan ang ating sibilisasyon ay mawawala na. Ngunit, kung may natutunan tayo sa archaeology, ang bawat sibilisasyon ay may kanya-kanyang oras. Isipin natin ang sinaunang Egypt na buhay sila ng 30 dinastiya na nagtagal ng mahigit 3,000 years. At kung ikaw ay isang Egyptian na naninirahan sa panahong ito, malamang ay nakapaglakad ka sa ilalim ng anino ng mga piramid, nakapangisda sa Nile River, nakapaglayag sa Mediterranean, o nakihalo sa ibang mga kultura. Sa pagkakaalam mo o ng kahit na sino man, ang iyong sibilisasyon ay naroon at mananatili doon magpakailanman. At pagkatapos ay naglaho. Ang mga Mesopotamia bago sila, ang Indus pagkatapos nila, mga Greek, Nubians, ang mga Persian, mga Roman, mga Incas, mga Aztec. Ito ay mga imperyo ng milyon-milyong tao. Lahat ay tumatagal ng 1,000 taon o higit pa. Ngunit napakakaunting ebidensya ng mga ito ang nananatili ngayon. Ang lahat ng mga sibilisasyong ito kasama ang sarili nating makabagong sibilisasyon ay mananatili lamang dito sa maikling panahon. Ang mga complex life ay nag-exist ng daan-daang milyong taon. Ang mga modernong tao ay naririto lamang sa loob ng halos 100,000 taon. Ang ating buong kasaysayan ay naganap sa nakalipas na 0.002% ng buhay sa mundo. Kaya maraming nakaraan sa nakaraan, at iyon ay maraming oras para sa iba pang mga intelligent species na mangibabaw umunlad at maglaho. Paulit-ulit na may iba't ibang species. At kung nangyari iyon, malalaman ba talaga nating nabuhay sila dito? Nang isulat nina Adam Frank at Gavin Schmidt ang Silurian hypothesis, tinugunan nila ang maraming maling kuro-kuro tungkol sa kung paano natin pinag-aaralan ang nakaraan. Nakasanayan na natin ang ideya na nalaman natin ang mga sinaunang lipunan sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga artifact at mga nahukay mula sa mga guho. Ang pinakalumang lupain na natuklasan ay ang disyerto ng Negev sa Israel. Ito ay mga 1.8 million years old na. Ang bawat lupang nadidiskubre natin ngayon ay mas bago pa kesa sa disyerto ng Negev. So saan kaya napunta ang lahat ng lupain na tinirhan nung mga nauna sa atin? Kung ang mga sinaunang kabihasnan ay umiral bago ang mga tao, maaaring napakahirap nilang tuklasin dahil sa plate tectonics ng mundo. Ang mga bundok ngayon ay ang sahig ng karagatan kahapon. Ang bagong lupa ay nabubuo araw-araw, habang ang mga lumang lupain ay nabubulok sa alabok. Iyon ang dahilan kung bakit ang pagtuklas ng mga fossil ay mas mahirap kaysa sa iniisip ng mga tao. Ang mga napaka-espesipikong kondisyon ay kailangang present para sa fossilization. Ang organismo ay nangangailangan ng matitigas na bahagi ng katawan tulad ng mga buto, ngipin at mga shell. Ang mga remains ay kailangang mabilis na matakpan at maprotektahan mula sa scavenging at pagguho. Kailangan mo ng mataas na pressure para sa mineralization at mababang oxygen upang maiwasan ang pagkaagnas. Ngunit ito
ay halos hindi nangyayari. Ang mga dinosaur ay gumala sa mundo sa loob ng halos 180 million years. Trilyon ng individual na mga hayop ang nabuhay at namatay, ngunit mayroon lamang tayong ilang libo ng complete fossil. Tinatayang mahigit 2.5 bilyong Tyrannosaurus rex ang nabuhay at namatay sa mundo. Ngunit wala pang 100 fossil ang natagpuan at isa lamang sa kanila ang kumpleto. Ibig sabihin, 0.0000004% lang ng species ang natuklasan natin. Sinabi ni Schmidt at Frank na ang isang species na nabuhay na kasing ikli sa mga Homo sapiens ay maaaring hindi kinakatawan sa mga existing fossil record. Ang kasalukuyang lugar ng urbanisasyon ay mas mababa sa 1% ng ibabaw ng mundo. Kaya ang mga artifact na gawa ng tao tulad ng kalsada, mga lungsod, mga makina, kahit na mga megastructure ay tatagal lamang ng ilang libong taon. At malamang na hindi na matagpuan. Kahit na ang buong sangkatauhan ay maglaho sa pamamagitan ng digmaang nuclear, ang radioactive na ebidensya ay mawawala rin sa kalaunan. So meron pa bang ibang mga pamamaraan para ma-detect ang pagkakaroon ng advanced at intelligent life sa malayong nakaraan? Lumalabas na meron nga. Ang sibilisasyon, hindi sa kung ano ang tinukoy ng mga mayakda ng Silurian hypothesis, ay kung saan ang industrialisasyon ay nangyayari sa isang pandaigdigang saklaw tulad ng sa atin. Habang nagsasalita tayo, ang industrialisasyon ay nag-iiwan ng mga pahiwatig ng ating existence na makikita ng mga siyentipiko 100 milyong taon sa hinaharap. Eventually, ang ating panahon sa lupa ay madudurog hanggang sa pinakamanipis na halos alabok na ang lahat. Sa sedimentary core ay may layer ng ilang sentimetro ang nade-deposit bawat libong taon. At sa mga centimeter na iyon, ang mga paleontologist sa hinaharap ay makakahanap ng katibayan ng ating geologic na panahon na tinatawag na Anthropocene o ang panahon ng mga tao. Halimbawa, nagtatanim tayo ng napakaraming pagkain ngayon na ang paggamit natin ng pataba ay nire-redirect ang supply ng nitrogen ng planeta. At ang nitrogen cycling na ito ay nagbabago rin sa isotopic signature nito. Ang isotope na ito ay makikita sa sediment. Pinapataas ng agrikultura at deforestation ang pagguho ng lupa. At ang pagguho na iyon ay napupunta sa dagat at nagiging bahagi ng sediment. Ang aktibidad ng pagmimina ng tao ay nagpapataas ng dami ng ginto, lead, chromium, platinum, at iba pang mga metal. At ang mga ito rin ay makikita sa sediment sa mas mataas na mga rate kaysa dati. Ngunit ang elemento na talagang magsasabi ng kwento ng sibilisasyon ay carbon. Pinagharian ng mga tao ang planeta sa pamamagitan ng paggamit ng apoy at tila makatuwiran na ang mga intelligent life forms sa lahat ng dako ay gagawa ng parehong bagay. Kapag sinunog natin ang material na matagal nang patay na mga halaman o ang fossil fuel, binabago natin ang ratio ng isotopes sa atmosphere at ito ay tinatawag na Schuss effect. Ang carbon ay may 15 na flavor, ngunit ang pinakakaraniwang isotopes ay ang carbon-12, carbon-13 at carbon-14. Ang carbon-12 ay light carbon. Ito ang isotope na gusto ng mga halaman at ginagamit sa photosynthesis. At ang mga hayop na kumakain ng mga halaman ay nakakain nito ang carbon-12 ng halaman. At ang mga hayop na kumakain sa mga hayop na kumain ng mga halaman ay kumain ng kanilang carbon-12 at iba pa. Ang mga emission ng bulkan ay carbon-13. Ang carbon-14 ay radioactive at nabubulok sa paglipas ng panahon. Ang mga fossil fuel ay walang carbon-14. Habang nagsusunog tayo ng mas maraming fossil fuel, bumababa ang mga antas ng carbon-13 at 14, habang ang antas ng enriched carbon-12 ay tumataas. Ang lahat ng carbon na ito sa atmosfera ay nagdudulot din ng bahagyang pag-init ng mundo. Gayunpaman, tumitingin tayo sa mga sedimentary layer mula sa milyon-milyong taong nakalipas. Ito ang kailangan nating makita upang matukoy kung mayroong isang advanced na sibilisasyon na naroroon. Kailangan nating makakita ng malaki ngunit pansamantalang spike sa carbon at oxygen.
Isang malaki ngunit pansamantalang spike sa mga metal. At isang malaki ngunit pansamantalang spike sa global temperature. Ngunit nakatagpo ba tayo ng advanced civilization? Oo. Natagpuan natin ito at nangyari ito 56 million years na ang nakalilipas. Ang isang biglaang pagbabago sa mga antas ng carbon at oxygen isotope ay nangyari 56 million years na ang nakalilipas sa tinatawag na the Paleocene-Eocene Thermal Maximum o PETM. At ang PETM ay tumagal lamang ng halos 200,000 taon. At wala yan sa geologic time. Ngunit tandaan na mula pa noong nandito tayo at sa panahong ito ng PETM, ang temperatura ng mundo ay tumaas ng humigit kumulang 6 degrees Celsius. Mainit iyon, ang ibig kong sabihin ay ang init ng panahon na pwedeng magsuot ng t-shirt sa North Pole. Ang ibig kong sabihin ay ganap na nawala ang mga takip ng yelo. So ang PETM ba ay katibayan ng isang sinaunang kabihasnan? Marahil ay hindi. Inaabot ng 5,000 taon upang maabot ang antas ng carbon sa atmosphere at nagawa natin ito sa loob lamang ng 300 years. Kaya ano ang naging sanhi nito? Walang nakakaalam. Ang pinakamaganda na pwede mong ipagpalagay ay ang PETM ay sanhi ng isang napakalaking pagsabog ng bulkan. Ngunit walang nakakaalam ng kung ano ang totoong nangyari. Gayunpaman, ang kakaiba, mayroong katibayan ng maraming fossil carbon sa kapaligiran at pagkalipas ng ilang milyong taon, naulit muli ang mga kondisyong ito. At ang kaganapang ito ay tinatawag na Eocene layers of mysterious origins. May iba pang napakalaking pangyayari sa Cretaceous period na nag-ubos ng oxygen sa karagatan ng daigdig sa loob ng libu-libong taon. Sa totoo lang, naniniwala ang karamihan sa mga siyentipiko na tayo ang unang sibilisasyon. Ngunit inaamin nila na kung ang isang advanced na species ay umiiral na kasing tagal lamang natin, talagang mahirap silang matukoy. Kahit na ang mga may akda ng Silurian hypothesis ay umamin, kung hindi ka partikular na tumitingin sa tamang oras sa kasaysayan at para sa mga tamang detalye, malamang na makaligtaan mo ito. Ngunit ang Silurian hypothesis ay nagbibigay sa atin ng isang kamanghamanghang hanay ng mga tools. Mga tools na maaaring hindi makatulong sa atin na mahanap ang mga sinaunang sibilisasyon sa ating planeta. Ngunit maaaring makatulong sa atin na mahanap ang mga ito sa ibang mga planeta. Ang Drake equation ay isang kilalang formula para sa pagtatansya ng bilang ng mga extraterrestrial na sibilisasyon sa ating kalawakan. Ito ay bumababa sa bilang ng mga bituin na may mga planeta. Ang bilang ng mga planeta na maaaring sumuporta sa buhay. Ang fraction ng mga planetang iyon na nagpapaunlad ng buhay at ang fraction ng mga maaaring bumuo ng intelligent life. Ang bilang na ito ay nagbabago habang ang mga bagong pagtuklas ay ginagawa. Ngunit gayunpaman, ang bilang ng mga sibilisasyon doon ay maaaring mula 150,000 hanggang 1.5 billion. Ang kamangha-mangha ay ngayong mayroon na tayong Silurian hypothesis. Anumang planeta na maaaring bumuo ng intelligent life ay maaaring ma-develop ng paulit-ulit sa milyon-milyon o bilyon-bilyong taon. At yan ang orihinal na premise ng papel ni Frank at Schmidt. Nagtaka sila hindi lamang tungkol sa buhay sa ibang mga planeta sa kalawakan, kundi tungkol sa mga sibilisasyong maaaring umiral dito mismo sa ating solar system. Sa isang pagkakataon, ang Mars ay mas basa at mas mainit, gayon din ang Venus. At isa sa Jupiter's moons na Europa ay sakop ng tubig alat na karagatan. Kapag sa wakas ay nakakuha tayo ng mga pangunahing sample mula sa mga planetang ito, maaari nating masabi na ang mga sibilisasyong iyon ay hindi umiiral doon ngayon. Ngunit ang malayong nakaraan ay maaaring magsabi ng ibang kwento. Ang mga may akda ng Silurian hypothesis ay hindi naniniwala na may mga sinaunang sibilisasyon sa mundo bago ang mga tao. At ang ating sibilisasyon ay maaaring natatangi sa universe. Ngunit naglalatag sila ng isang kapanapanabik na posibilidad na maaaring mayroong milyon-milyong mga sibilisasyon doon. At ngayon,
mayroon tayong mga tools upang mahanap ang mga ito